5 taon na ang nakalipas, sinugaban ng kapatid kong si Jiang Yueyao ang kasunduan sa kasal ko dahil sa kayabangan. Nagpakasal siya sa pamilya He, ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Ako naman, napangasawa ang isang mahirap na delivery rider. Pero hindi nagtagal, nagdeklara ng pagkabangkarote ang pamilya He. Nabaliw ang kapatid ko at ipinasok sa mental hospital. Ang mahirap na napangasawa ko naman, naging bagong bilyonaryo. Akala ng lahat, masaya ako sa pamilya Wen. Pero hindi nila alam, umaasa lang sila sa dugot pawis ko para umangat. Jiang Rao, dapat mamatay ka na. Mamatay ka. Bakit ikaw ang nabubuhay ng mariwasa? Ako lang ang dapat magkaroon ng magandang buhay. Jiang Yueyao, hindi ka pala baliw. Bakit ang pamilya He ang nabangkarot? 5 taon akong nakakulong dito sa mental hospital at pinahirapan. Samantalang ikaw, naging asawa ng bilyonaryong CE. Sosmar Joseph, ang hindi ko makamit. Hindi mo rin dapat makuha. Mahal kong Ed, sa susunod na buhay, mas magiging mabuti ako kaysa sayo. Kung may susunod na buhay, ayaw kong ulitin ang malungkot kong buhay sa pamilya Wen. Bumalik ako sa 5 taon na ang nakalilipas. Sa araw na ito, sinadya akong painumin at lagyan ng droga ni Jiang Yueyao para sa kasunduan sa pamilya He. Dapat hanapin ko agad si Jiang Rao. Basta't magkatuluyan siya at si Wen Xingyan. At mag-asawa na sila. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang magkatotoo ang gusto nila. Kahit malaman man ng pamilya He ang totoo, hindi na ito mababago. Hihuaikin kung hindi lang dahil sa Yueyao, ako sana ang napangasawa sa kanya. Jiang Rao. Interesting. Hayop ka. Tita, huwag mo na siyang suntukin. Huwag. Umalis ka. Tigilan mo. Hindi ba si Jiang Yueyao ang gustong-gusto? Makasal sa pamilya He. Bakit siya kasama ni Wen Xingyan? Tumigil ka. Nanay, bakit mo inaapi si Yuyao? Lasing ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nanay, matagal ko nang gusto si Kuya at Xingyan. Ngayong, nagkatuluyan na kami, pahintulutan mo na kaming magpakasal. Hayaan mo na akong pakasalan siya. Ikaw. Ang kapal naman ng mukha mo. Sa buhay si Yueyao, wala talagang nangyaring pagkalasing at maling pagtulog. Lalong hindi maaaring magustuhan si Wen Xingyan. Baka nag-reincarnate din si Jiang Yueyao. Wen Xingyan, bakit ka nandito? Ita, dahil ako ang sumira sa dignidad ni Yuyao. Dapat kong panagutan siya. Karapat-dapat ka ba? Isang hamak na delivery rider. Anong karapatan mo? Ma, gusto kong pakasalan si Xingyan. Kalokohan ito. Hirap na hirap akong kumbinsihin ang tatay mo na palitan ang kasunduan sa pamilya He para sa'yo. Ginagawa mo ito ngayon. Ano ang pamilya He? Babagsak din sila. Si Xingyan ang pinakamabait. Gusto ko talagang pakasalan siya. Patay na ang tatay ni Wen Xingyan. Tanging masungit na ina na lang ang natira sa pamilya nila. Hindi ba't paghihirap ang hinahanap mo kung magpakasal ka doon? Ay naku, ma, maniwala ka sa akin. Sa loob ng 2 taon, siguradong magiging bilyonaryo si Xingyan at babagsak ang pamilya He. Ipapasok ako sa mental hospital. Matitiis mo ba? Paano mo nalaman? Panaginip lang, mamaniwala ka sa akin ng isang beses. Pero, gusto mo bang? Madaig ako ni Jiang Rao. Makinig ka sa akin ng isang beses. Six na. Sage, susundin kita. Isang bises lang ito. Ma, kahit alin sa mga anak ninyo ang ipapili ninyo sa akin, pananagutan ko sila. Ete, nasaan si Xingyan? Siya ang tao ko. Iano naman, huwag mo nang pangarapin siya. Kumuha ng basura at ituring na kayamanan. Jiang Yueyao, minaliit ko talaga siya. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Pamilya tayong lahat. Sa buhay na ito, Ete, ako ang magiging asawa ng trilyoner. Nagtataka ako kung wala ako. Sa buhay na ito ni Wen Xingyan,
Ano pa ang maaabot niya? Ang ganda ng palabas. Young Master He, ang kasal na ito. Ire, ang babaeng gusto kong pakasalan. Sa gabi ng kasal, umakyat sa kama ng magiging bayaw ko. Ganito na ang nangyari. Pakakasalan ko pa ba siya? Dahil sa anak mo ang nagligtas sa ina ko. Kaya ko sinang-ayunan ng kasal. Ganito na ang nangyari. Kasal natin ang aswang. Young Master He. Kung hindi mo pakakasalan si Yao, pakasalan mo na lang si Jiang Rao. Malinis siya, hindi pa nakakasiping ng lalaki. Talaga namang ganoon. Si Jiang Rao ang nagligtas sa nanay mo. Ang kasunduang ito, talaga namang sa kanya. Ang bigay kaya ng pamilya He, tinanggap ko na. Sasabihin ko sa'yo, kailangan mong pakasalan siya. Kung hindi, hindi natin kayang panagutan. Mukhang ang nangyari kagabi, si Jiang Rao ay talagang inosente at naplano lang. Ay, Ginoong He, may emergency sa opisina. Nagmamadali akong pumunta rito. Talaga namang ang kasal, para kay Chiao Rao. Tingnan nyo. Sa paningin pala ni Ginoong Jiang, ang pamilya He ay pwedeng lokohin na basta-basta. Ito, sa simula, hindi ko alam. Pero makinig kayo. Talagang malinis si Chiao Rao. Totoo, malinis. Ginoong He, tingnan nyo, isang malaking pagkakamali lang ito. Kaya't ituloy na natin ang kasal. Huwag natin sayangin ang tamang oras. Tingnan mo ang ganda ng kapatid mo. Pinapakasalan ka sa mayaman para maginhawahan. Hindi ka pa nagpapasalamat. Jiang Rao, sa buhay na ito, mas giginhawa ako kaysa sayo. Kuya't Singyan, tayo na. Hoy! Nagawa ko na. Ano ang magagawa mo para sa He Corporation? Nagawa ko na. Ano ang magagawa mo para sa He Corporation? Hindi pa man nakasuot ng pantalon. Nagbago na ng ugali. Pwede kitang pakasalan. Pero huwag kang mag-asa sa pagmamahal ko. Hindi ko kailangan ang pagmamahal mo. Ang gusto ko lang ay makipagnegosyo sa'yo. Bigyan mo ako ng marangyang kasal, tutulungan ko ang He Corporation na malampasan ang krisis sa pagkalugi. Ano ang sinasabi mo? Mahal, sa pagpapakasal mo sakin, malaki ang panalo mo. Hindi mo pa naman ako napapakasalan. Bakit nagmamadali? Ang galing umarte ng babaeng ito, iba ang mukha sa harap at sa likod. Sana'y tutuparin mo ang pangako mo, kung hindi. Ipaparamdam ko sa iyo ang kahihinatnan. Mahal, umuwi ka na at maghanda. Pagkalipas ng 2 oras, gusto kong makita ang maringal na paghahanda. Kahit kanino ako pakasal, magiging maayos ang buhay ko. Sa buhay na ito, mabubuhay ako para sa sarili ko. Kahit maganda man ang suot mo, ano naman? Hindi naman darating si He Huiqin para sunduin ka. Maghintay ka na lang, pagtatawanan ka. Sa halip na mag-aksaya ng oras dyan, mag-isip-isip ka na lang kung paano. Ang buhay mo pagkatapos mong pakasalan si Wen Xingyan. Wen Xingyan, hayop ka. Asawa mo ako, paano mo ako maibibigay sa iba? Mula ngayon, sumunod ka na lang na mabuti kay Boss Wang. Matatag ang ating partnership. Noong nakaraan, inggit na inggit sa akin ang lahat, pero hindi nila alam kung gaano kasakit ang buhay ko sa pamilya Wen. Nangangamba ka masyado, Ang huling kalahati ng buhay ko, siguradong sagana at marangya. Ganoon ka ba kasigurado na si Wen Xingyan ay tiyak nagiginhawa? Siyempre naman, ikaw naman. Kahit na makapangyarihan at mayaman ang pamilya He, si He Huiqin ay may kakaibang ugali at maghintay ka na lang, pagkatapos mong ikasal, mabubuhay kang mag-isa. Nga pala, at yung nanay niyang mapagkalkula at sakim sa pera. Maghintay ka na lang, pagkatapos mabangkarote ang pamilya He, itatapon ka sa mental hospital. Sino ka ba? Hinahampas mo pa ako. Tumahimik ka. Ang pamilya He, henerasyon ng negosyo at kabutihan, hindi mabilang ang natulungan nila. Kahit na may kakaibang ugali si He Huiqin. Pero sa murang edad niya, naging matagumpay na siya sa negosyo. At si Kim Retzi, mahusay siyang magpatakbo ng pamilya, kahit ang aming pamilya Jiang ay umaasa sa kanila. Anong karapatan mo para husgahan sila?
Jiang Rao, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Dahil pinili mo na ang mahirap na pamilya, Wen. Huwag mo nang alalahanin ang magarang buhay ko bilang mayamang asawa. Jiang Rao, ang pinakamamahal ni Hiweikin ay yung childhood sweetheart niya. Malapit ka nang maging isang inabandonang asawa sa mental hospital. At ako, magiging asawa ng isang bilyonaryong pinapamahal. Eddie, sana maging masaya ka, bunso. Aray. Sage. Jiang Rao, hindi ko inaasahang ganito kalalim ang pag-iisip mo. Tama nga ang pinili ko. Unang bises ko lang makakita ng ganito, kapangit na pagsundo. Tingnan mo yung kahabag-habag na itsura ni Jiang Yuyao. Nakakatawa talaga. Huwag ninyong maliitin ang pamilya, Wen, dahil mahirap sila. Dumating daw sila madaling araw pa lang, naghihintay. Totoo yan. Ganito nakalete, wala pa rin tao mula sa pamilya Hi. Baka hindi na siya darating para sunduin ako. Sa nakaraang buhay, hinamak ni Hiweikin ang aming pamilyang Jiang. Hindi siya sumundo, kaya napahiya ako sa harap ng lahat. Sa buhay na ito, Jiang Rao, tikman mo rin ang kahihiyang ito. Tingnan mo, pamilya Hi. Impossible yan. Hindi ba't hinahamak tayo ng pamilya Hi? Bakit sila susundo? Nagsisisi ka na ba? Ikaw. Hindi ako magsisisi kailanman. Huwag kang magyabang, Jiang Rao. Hindi magtatagal. Ako ang magiging asawa ng pinakamayaman, at ikaw ay magiging baliw. Bienan, narito po ako upang sunduin ang aking mapapangasawa. Ibinigay ng pamilya Hi ang kontrata sa lupa sa West City at isang luxury car na limited edition ng Rolls-Royce. Ang sasakyan ng M-brand, hindi basta-basta mabibili. Talagang pamilya Hi. Ang lupa sa West City ang pinakamabilis tumaas ngayon. Bukas pala talaga ang pamilya Hi. Atay, itlog ito mula sa aming alaga. Masustansya, at itong kumot. Ginawa rin ito ng aking ina. Jiang Rao. Sage. Ngayon, ipagkakatiwala ko na sa inyo ang aking dalawang anak. Sana'y magkaisa kayo at magpakailanman. Narinig ko, ang pamilya Wen ay nakamotor lang pumunta. Nakakatawa talaga. Tingnan mo naman si Jihi. Talagang mayaman. Swerte ni Jiang Rao. Mga mangmang, hintayin nyo. Mabibigla kayo sa akin balang araw. Atay. Nanay, huwag kayong mag-alala. Alagaan ko ng mabuti si Yuyao. Nanay, huwag kayong mag-alala. Magtatagumpay din siya. Mag-ingat ka sa iyong baro sa motor. Baka ka mahulog. Ikaw. Ginang. Tara na. Oras na, lalabas na ang nobya. Jiang Rao, ngayon ang simula ng iyong pagbagsak. Jitsing yan, alagaan mo ako, di ba? Yuyao, hindi ko akalain na papayag kang pakasalan ako, kahit mahirap lang ako. Sinusumpa ko. Mamahalin kita ng lubusan. Sa nakaraang buhay, napangasawa ko si Hiweikin. Hindi ko inakalang para sa kanyang munting kasintahan. Ay iwan niya ako sa gabi ng kasal, ginawa akong katatawanan ng Jiang Cheng. Ngayong buhay, ikaw naman, Jiang Rao, ang magpakasal sa kanya. Tingnan natin kung paano ka magmumukhang kahiya-hiya. Kapag ikaw ang naiwan sa kama sa gabi ng kasal. Hiweikin. Jiang Rao, malinaw na ang usapan natin. Maaari kong ibigay sa iyo ang pangalan at karangyaan bilang asawa ng pamilya Hi. Ngunit tandaan mo, huwag mong asahan ang puso ko. Huwag kang mag-alala, Hishao. Ang puso ay walang silbi. Masamang balita, Ishaw, si Miss Lu sa apartment, ay hinimatay dahil sa biglang kulikat sa tiyan. Sandali. Hahadlangan mo ako. Siyempre, hindi. Pero ang iyong katulong ay medyo huli na sa balita. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ka naniniwala, Hishao, tawagan mo ang yaya. Siguro si Miss Lu ay dinala na sa ospital.
Kumusta na si Keon? Sige, alagaan mo siya sa ospital. Paano mo nalaman? Matagal ko nang naririnig na si Hishao ay may munting kasintahang palaging may sakit. Dahil ikakasal tayo ngayon, siguradong si Miss Lu ay malungkot. Kaya maaga pa lang ay inihanda ko na ang mga doktor at nurse sa labas ng apartment. Para handa kong bigla siyang sumpungin. Ang dila mo. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong manatili ka sa akin ngayong gabi. Bitiwan mo ako. Bakit? Nung gabing iyon, si Hishao ay paulit-ulit na. Bitiwan mo. Pupunta ako kay Keon. Sige, samahan kita. Tamang-tama para makilala ni Miss Lu, ang kanyang bagong ate. Tutulog ako sa aklatan. CJ, bukas, tatawagan ko ang mga tabloid. Sasabihin kong ang anak ng pinakamayaman ay mukhang walang lakas sa gabi ng kasal. Ano sa tingin mo? Hindi mo gagawin yan. Nagpanik ka. Nahulaan ko. Hindi kaya, Hishao. Nung gabing iyon, epekto lang ng gamot ang lahat. Jayang Rao. Ano? Ipapakita mo na ba ang pagkalalaki mo, Hishao? Ano? Ipapakita mo na ba ang pagkalalaki mo, Hishao? Jayang Rao, huwag mong isipin na sa ganitong paraan. Ay susunod ako sa'yo. Pinakasalan kita para lang tuparin ang kasunduan. Hindi para hamunin mo ang aking limitasyon. Alam kong hindi mo ako gusto. Binigyan mo ako ng karangalan bilang isang mayamang misis. Tutuparin ko ang pangako ng pamilya, he. Tingnan mo, patas lang ang relasyon natin. Ikaw, Tungkol naman sa pagmamahal mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko iyon hahangarin. Paalam, sa guest room ako matutulog. Ang lalaki, isa talagang suwel. Malamang ngayong gabi. Walang oras para isipin ang unang pag-ibig. guest room. Sige, guest room. Hindi ako naniniwalang. Hindi siya lalapit sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mong isipin na dahil sinangayunan mo ako sa harap ng nanay ko. Magbabago na ang pananaw ko sa'yo. Sino bang nangangailangan ng pagbabago ng pananaw? Para lang ito sa aking 1,000,000. Gahaman. Pero dahil maayos ang ipinakita mo ngayon, maaari kitang bigyan ng isang kahilingan. Waking. Hyun, Waking. Bakit hindi ka dumalaw sa ospital kahapon? Ang tagal kitang hinintay. Hyun kagabi. Talagang pupunta sana si Hui King pero sabi ng doktor. Ang gastritis ni Miss Lu ay dahil sa labis na pag-inom. Kagabi, ang unang gabi ng kasal, nakaabang ang mga paparazzi. Miss Lu, pinilit si Hui King na puntahan ka. Sinadya mo bang ilagay siya sa iskandalo? Hyun, alam mo dapat kung ano ang mas mahalaga. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mong katawan? Hindi, Waking, ako. Mukhang marami pang gustong sabihin si Miss Lu sa'yo, Hui King. Hindi na ako makikialam pa. Paalam. Honey. Talagang wala siyang pakialam sa akin. Mula nang dumating si Lu Keon, 3 araw nang hindi umuwi si Hui King. Magaling talaga siya. Halos ko nang makalimutan ngayon ang pag-uwi sa bahay ng magulang. Hahaha, ma, hindi mo ba alam? Usap-usapan na sa buong Jiangcheng. Si Waking, dahil sa iba niyang minamahal. 3 araw nang hindi umuwi. Sa tingin mo, darating pa ba si Jiang Rao ngayon? Hahaha. Si Jiang Rao, maglalakas loob pa kaya siyang pumunta ngayon? Hahaha. Ikaw, alagaan mo muna ang sarili mo. Naku, kahit mahal ka ni Tsingyan, mahirap pa rin siya. Ayaw mo namang mag-resign siya. Naku, ma, huwag kang mag-alala. Mababayaran ko na ang hiniram kong pera sa iyo.
Hahaha. Pa, ito ang regalong dala ni Kuya Xingyan para sa pag-uwi sa bahay ng magulang. Limitadong alak. Ipa, tikman mo. Nasaan si Ed? Baka hindi na siya darating. Narinig ko, Sino ang nagsabing hindi ako darating? nandito na si Rara. Nasaan si Hui King? Bakit hindi kayo sabay? May ginagawa siya. Pagkatapos, darating din siya. Ete, huwag ka nang magpanggap. Alam naman ng lahat na hindi ka. Kung hindi, bakit ka pa? Wala man lang dala? Grabe naman to. Gusto niyang pagtawanan ang pamilya Jiang. Siyempre, hindi pa. Si Huaiking ang nag-asikaso ng lahat. Dadating siya para personal na magbigay. AME, Sage na nga. Dati, wala naman si Hui King. Paano biglang nagbago? Jiang Rao, huwag ka nang magmatigas. Ngayon, sasabihin ko na, kung si Hui King ay sasamahan ka at magdadala ng regalo, puputulin ko ang ulo ko at gagawin mong upuan. AME, Hintayin ko ang upuan mong ulo, Jiang Xiaoji. ikaw, bakit ka nandito, Hui King? Paano ka nandito? Kailangan ko bang magpaalam sa'yo? Sa susunod, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Huwag kang magtimpi. Pasensya na, asawa. Nag-alala ka. Lanan, Paano nangyari to? Bakit ibang-iba sa naranasan ko? Hui King, alam mo namang, ngayon ang aking pag-uwi. Bakit ka nandito? Kasama nitong kaibigan mo? Jiang Yueyao. Kung gusto mong manatili bilang Enreshe, huwag kang magulo. Umalis ka. May mali talaga. Pa, Chang Liu, ito ang mga regalong inihanda. Ng biyanan ko at ni Huaiking. Heto. Sabi ni Huaiking, ang lupa sa Donggang ay mainam para sa resort. Pa, ito ay para sa'yo. Tanggapin mo ito. Hahaha, naku, pamilya tayo. Hui King, sobrang bait mo. Tara, kain na tayo. Pa, kukuha ako ng alak. Di bagay ito, kunin ko ang 82 la fight ko. Ngayon, inom ako ng masaya kasama si Hui King. Ahahahaha. Rara, ikaw ngayon ang MRSH. Dapat kang maging maayos para kay Hui King. Huwag kang magkagulo, naiintindihan mo? Lenan, Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga ito, Rao Rao. Gawin niya ang gusto niya. Kahit butasan niya ang langit. Kaya kong panagutan. ang bait mo sa akin, honey. Sayang, wala akong gaanong talento. Kahit yung tech company na iniwan ng nanay ko, hindi ko maayos na pamahalaan. Kinuhanan pa ako ni Papa. Nakikita mo ba, Papa? Nagtutulungan silang dalawa para lang makuha ang tech company. Huwag kang magpalinlang sa kanila. Huwag kang magpabulag. Dati, naririnig ko na inaapi ang asawa ko sa bahay bago kami kasal. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon, nabuksan ang mata ko. Jiang Yuyao, humingi ka ng tawad sa ate mo. Ay, wag na. Sanay na ako. At saka, hindi ko kayang ipaalis ang ulo niya para gawing upuan. Pasensya na, maliit ang pasensya ko. Ayokong may umapi sa asawa ko. Hindi na niya kailangang bumalik dito. Paalam. Kasalanan ko, hindi ko naayos ang pagpapalaki kay Yuyao. Nasobrahan sa pag-spoil. Lumuhod ka. Naging mainit lang ang ulo ni Yuyao. Hui King, Rao Rao. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Kung may saysay ang paghingi ng tawad, para saan pa ako bilang asawa niya? Tama ba, biyanan? Rao-rao, dati, iniisip ko na bata ka pa. Pero ngayon, na may Hui King na nag-aalaga sa iyo, ang Tesh Company, sa iyo ko ibibigay ang pamamahala. Bakit? Papa, nangako ka na ibibigay sa akin ang tech company. Tingnan mo ang itsura mo. Dapat ka bang mag-manage ng kumpanya? Jiang Rao, anong ginawa mo? Paano mo nautos si Hui King na samahan ka at ipagtanggol ka? Anong karapatan mo? Jiang Yuyao, ano ba ang problema mo?
Huwag ka nang gumulo, okay? Brother Tsingyan, paano mo magagawa ito sa akin? Hindi ka dapat ganito. Hala, ang dalagang Jiang, nagde-deliver na lang ng pagkain. Kung may problema, sa akin ka. Asawa ko si Rao Rao. Kahit tama siya o mali. Hindi ko hahayaang may umapi sa kanya. Bakit? Bakit pati ikaw, tinutulungan mo siya? Dapat, kahit anong mangyari, nasa tabi mo ako. Yung Master He, Rao Rao, si Yuyao. Baka hindi maganda ang pahinga kahapon, kaya mainit ang ulo. Ito, ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Paumanhin. Ayusin mo ang tao mo. Kung may mang-api ulit sa asawa ko, papanawin ko ang pamilyang Wen. Atay. Alis na muna kami ni Yuyao. May gagawin pa ako sa bahay. Anong importante mong gagawin? Kailangan talaga ngayon? Sa isang magandang araw, sasama ka pa ng loob. Isang araw lang, di mag-deliver. Di naman malulugi. Nagkakamali ka, tatay. Sa hinahara. Di na ako magde-deliver ng pagkain. Balak kong simulan ang pag-aral sa X-Chip. Napakahalaga ng proyektong ito. Pa sa akin. Kaya kailangan kong magsimula agad. Nag-aaral din pala siya tungkol sa chip. Maraming ng world-class na kumpanya ang nabigo sa proyektong ito. Ikaw pa kaya? Mag-deliver ka na lang ng maayos. Huwag kang magpaloko sa pangarap. Nanay, bakit mo nasabi yon? Si Tsingyan, may pangarap at talento siya. Dapat suportahan natin siya. Mabubusog ba tayo sa talento? Bago bumagsak ang negosyo namin. Nag-aral ako sa Research Institute sa Amerika, espesyalista sa chips. Basta may sapat na puhunan. Naniniwala akong magagawa ko ito. Kung determinado ka talaga, di na ako magdududa. Aalis na muna kami. Jiang Rao, maghintay kayong mapahiya. Kung di dahil sa research ko noong nakaraan, saan siya kukuha ng tagumpay at karangalan? Pero ito, hindi mo kailanman magagawa, Jiang Yueyao. Yuyao, salamat sa hirap. Pasensya na at napasama ka sa akin. Tsingyan, magiging bilyonaryo ka balang araw. Huwag kang mawala ng tiwala sa sarili. Anong bilyonaryo? Yuyao, mahirap talaga ang X-Chip. Paano kung di ako magtagumpay? Mabibigo ka ba sa akin? Magtatagumpay ka, Tsingyan. Hiningi ko kay nanay ang puhunan mo. Sobra-sobra na to. Salamat, Yuyao, sa suporta mo. Magtatagumpay talaga ako. Simula ngayon, magsasama tayong magsumikap. Sa buhay na ito, ako ang babae na maghahatid sa iyo sa tagumpay. Hoy, Hihuijin. Ang galing ng acting mo ngayon, pinagmalaki mo ako. Kapag kailangan mo ako, asawa ang tawag. Kapag di na, hihuwaygin na. Jiang Rao, ang bilis mo namang mag-iba ng mukha. Hay, wag ka namang ganoon, pinupuri kita. Nakuha ko na yung tech company na gusto mo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sa akin. Bakit mo naman iniisip na magpapasindak ako sa chip tech? Na paraan ng pag-crack. Nasa bingit ng pagbagsak ang He-Group kung wala ang X-Chip. Baka malapit ng mabangkarote. Ikaw, hindi ka magpapalampas ng kahit anong pagkakataon. Kahit sa tingin mo ay niloloko kita, susugal ka pa rin. Tulungan mo akong gampanan ng maayos ang eksenang ito. Parang sigurado ka ng gusto na hindi magtatagumpay si Wen Xingyan sa paglutas ng chip technology. Ah, di ko naman sinabi yon. Si Wen Xingyan, medyo matalino naman. Pero kulang sa tapang. At mahilig sa mga shortcut, kailangan may magbabantay. Sa tabi niya para magpursige at mag-asikaso pa ng pamilya niya. Kung hindi, mahirap siyang magtagumpay. Parang kilalang kilala mo yung bayaw mo. Kung tama ang alala ko, ngayon lang. Ang pangalawang pagkikita niyo, di ba? Ah, ako. May lihim kayo ni Wen Xingyan. Bayaw ko siya, syempre. Imbestigahan ko talaga. At isa pa, dating mayaman yan kung sakaling. Makabangon ulit, kalaban mo talaga yan.
Paano ko hahayaang agawin niya ang spotlight sa asawa ko? Huwag mo akong bulahin. Nagsiselos ka ba? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Mabuti kung hindi magkasama tayo ngayon sa negosyo. Basta't gampanan mo ng maayos ang papel mo bilang asawa sa labas. Pangako. Sa loob ng 3 taon, magiging pangunahing leader ng tech industry. Ang He Group dito at sa ibang bansa. May lagnat ka ba? Aray. Professor Druman ng A Research Institute ang mentor ko. Bago siya namatay, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kanyang research materials. Professor Druman, ang pinaka-autoridad sa larangan ng chip. Alaynan. Kaya, kung makikipagtulungan ka sa akin, maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng impormasyong ito. Lanan. Bukas ay ang birthday party ni NJ, Kiao. Maghanda ka. Sumama ka sa akin. Para saan mo ako dadalhin sa ganoong lugar? Ayoko ng pinagmamasdan. Nakakainip. Hay, Ano ang sinabi mo? Si Hui King hindi lang. Ang sumama kay Jiang Rao pabalik, dadalhin pa siya. Sa party. Inga, GNG, Lu. Hindi si Hui King ang ganoon. Sa akin lang siya mabait. Ano bang ginawa ng babaeng iyon? Si Jiang Rao, sa kanya? Huwag magalit, GNG, Lu. Siyempre, asawa niya si GNG, Jiang. Para sa dangal ng pamilya He, kailangan niyang magpanggap. AME, asawa lang sa pangalan. Balang araw, ako ang magiging tunay na kasama niya. Kailangan bang ipaalala ko na ito ang kwarto ko? ayaw ko rin pero sino ba ang mag-aakala? Nasa malaking bahay na ito, wala pang isang kama? Kasinungalingan. Sa sahig ka natulog noong nakaraang araw. Dahil nga hindi ka umuwi noong nakaraang araw. Nalaman ni nanay na hiwalay tayo ng kama, kaya ipinakuha niya ang lahat ng gamit. Mukhang gusto mo talagang makasama ako sa kama. Ang yabang naman ni Jehe. Pero hindi ako interesado sa tipo mong iyan. Huwag kang magpanggap. Hindi ka magtatagumpay. Bless you. Katawa-tawa. Ikaw ang may masamang balak. CJ, sana nga gawin mo ang sinabi mo. Sasabihin ko sa iyo, malakas ang disiplina ko. Ikaw naman. Huwag kang magtangka habang tulog ako. Interesado lang ako sa mga piling bagay. Sa nakaraang buhay, nagpupuyat ako kasama ni Wensinyan sa pananaliksik. Ngayong nakakatulog na ako ng maayos, bakit hindi ako makatulog? Kinakalkula ko na ang lahat ng datos na ito. Tingnan mo kung Singyan. Halika. Tingnan mo kung kailangan bang suriin ang mga ito. Dahan-dahan. Hindi ko alam kung ang ugali ni Jiang Yueyao ay makakapag-antay hanggang umaga. Jiang Yuyao, kailangan ko ng tahimik na lugar para magtrabaho. Pwede bang lumabas ka kung gusto mong tumawa? Pasensya na, naistorbo kita. Ituloy mo lang. Hindi na kaya. Matutulog muna ako.
Jiang Yuyao, anong oras na ba ngayon? Bakit hindi ka pa bumangon para maglabat magluto? Natutulog ka pa rin dito, ma. Nag-overtime kasi ako kagabi kasama si Kuya at si Nyan, kaya inaantok talaga ako. Kailangan ba ng anak ko ng kasama sa trabaho? Huwag mo siyang istorbohin. Magpasalamat ka na lang. Mag-deliver ka na ng pagkain. Papadeliver mo ako ng pagkain. Naghahanap buhay ang anak ko. Bakit hindi ka magtrabaho para kumita? Saan kukunin ang panggastos sa bahay? Bumangon ka na. Pera lang naman ang problema, di ba? Marami akong pera. Tatawagan ko na si nanay. Hello, me. Pwede bang hiram ulit ako ng pera? Jiang Yuyao, wala ka na namang pera. Hindi pwedeng palagi na lang ganyan. Ang gastos-gastos mo. Naku, ma. Alam ko, pero kailangan ko talaga ngayon. Padala mo muna sa akin ng 2 milyon. Sige, ipapadala ko na ngayon. Anong ipapadala? Hirap akong kumita ng pera. Sira oraw nga, nagpapadala ng pera sa pamilya. Siya naman, palaging umaasa sa magulang. Paano mo nasabi, tatay? Kapag napangasawa na ang anak na babae, parang tubig na nabuhos. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Tingnan mo, kahit magulang mo ayaw sa'yo. Sino pa ang asahan mo? Mag-deliver ka na ng pagkain. Huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Tiyaga lang. Hintayin nating makaahon muli si Kuya at si Nyan. Saka ako makakahinga ng maluwag. Hey Weikin. Pinapunta mo ako sa handaan tapos hindi ka sumipot. Anong ibig sabihin yan, Hey Weikin? Pasensya na, medyo mahuhuli ako. Maglibot ka muna. Wei King, anong nangyari? Kung okay ka na, magpahinga ka na lang. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Wei King, natatakot ako. Kung may iwan akong mag-isa dito, mag-isip ako ng kung ano-ano. Samahan mo ako, pwede ba? Lumampas ka na. Wei King. Hindi ba sabi mo, dadalhin mo ako sa dagat? Nareschedule ko na ang flight. Para sa susunod na linggo. Pwede na tayo. Pero huwag kang mag-isip ng labis. Hindi talaga pwedeng pakialaman mo ang buhay ko. May asawa na ako. Mag-ingat ka sa sarili mo. Sino sa Jiangsheng ang hindi kilala si Young Master He? Ang lakas ng loob mong magsalita sa harap ng asawa ni Young Master He. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Jiang Yuyao, pamilyar ba ang pakiramdam nito? Ang mga paghihirap na dinaranas mo ngayon ay hindi man lang kasing 1% ng mga pinagdaanan ko sa nakaraang buhay. Jiang Rao. Kung luluhod ka ngayon at dilaan mo ang sapatos ko hanggang sa maging malinis ito, hindi na kita papahirapan pa. At bibigyan ko pa ang asawa mong delivery rider ng malaking puhunan. Ano, gusto mo? Jiang Yuyao, magbabayad ka rin sa ginagawa mo. Ako, asawa ako ni Young Master He. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako kahit isang buhok man lang? Ikaw, isang langgam ka lang, at ako ang magdidikta sa'yo. Jiang Rao, ikaw ang may kasalanan. Karapat dapat ka lang dilaan ang sapatos ko. Okay ka lang ba? Ayos ka lang? May nasaktan ba? Ang galing mo, agad-agad kang sumaklolo sa dalagita. Huli na ako. And Kiao, ganito ba ang pagtanggap mo sa mga bisita? Young Master He, huwag po kayong magalit. Siya ang nambubuli sa asawa nyo. Ngayon na, papalabasin ko siya. Mga mapangmata, sino sa inyo ang may lakas ng loob na hawakan ako? Hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Jiang Yuyao, bago pa man makabangon si Wen Xingyan, ang pamilya He pa rin ang may hawak sa Jiangsheng tatay. Hindi niya ako mapapahamak, asawa ako ni Young Master He. Ikaw, ang cute-cute mo. Mahal, napilay ang paa ko. Ang sakit. Huwag kang magpa-cute sa harap ko. Ayokong makita siya ulit. Hihuaykin, bulag ka ba? Hindi ko nga siya nahawakan. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa. Nakita kong hinawakan mo siya. Kung hindi ka alis, papapasukin ko ang mga guwardiya para palabasin ka. Huwag kang magyabang, Jiang Rao. Ang huling tumatawa, siya ang panalo. May mas masahol pang darating sa'yo, Jiang Yuyao. Ito ang pangalawang aral na itinuturo ko sa'yo. Ayos ka lang? Okay ka lang? Wala bang nasaktan?
Ang galing mo, agad-agad kang sumaklolo. Huli na ako. And Kiao, ganito ba ang pagtanggap mo sa mga bisita? Yung Master He, huwag po kayong magalit. Siya ang nambubuli sa asawa niyo. Ngayon na, papalabasin ko siya. Mga mata ng aso, sinong may lakas ng loob na hawakan ako? Hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Jiang Yueyao. Bago pa man muling magbangon si Wen Xingyan, ang lungsod ng Jiang ay nasa ilalim pa rin ng pagsasabi ng pamilya He. Ang tatay, hindi niya ako mapapahamak bilang asawa ni He. Ikaw, munting kagandahan ko. Mahal, napilay ang paa, masakit. Munting kagandahan, huwag kang magkunwari sa harap ko. Ayaw ko nang makita siya. Hihuaykin, bulag ka ba? Hindi ko nga siya nahawakan. Nangangatwiran ka pa, nakita kong hinawakan mo siya. Kung hindi ka alis, ipapaalis kita. Jiang Rao, huwag kang magyabang. Ang huling tumatawa ang tunay na nanalo. Ang masama ay mailalong masamang lalaban, Jiang Yueyao. Ito ang ikalawang aral na itinuturo ko sa iyo. Kayong lahat, magsisisi kayo sa ginawa ninyo ngayon. Yuyao. Yuyao, kamusta ka? Bakit ngayon ka lang dumating? Halos mamatay na ako sa pang-api nila. Ipagtanggol mo ako. Hinayaan nilang apihin ka? Umaasa lang sila sa kapangyarihan ng iba. Magandang pagdating, Bianan. Kung magpapatuloy siya sa paggulo, baka ikaw ang mapahiya. Si Yuyao ay kapatid mo, napakalupit mo sa kanya. Hindi ka ba natatakot na sismisan ka ng iba? Malupit ba ako? Hindi ang asawa ko ay mabait at maawain. Jiang Rao, huwag kang magmalaki. Ang pagpupuri ng mga ito sa iyo ay dahil lang sa pamilya He. Kapag nalugi na ang pamilya He, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Mahal, malulugi ka ba? Hindi. Jiang Rao. Humihingi ako ng paumanhin para sa asawa ko. Hindi siya marunong. Paumanhin. Anong sinasabi mo? Dapat ipagtanggol mo ako. Hindi ganyan ang trato mo kay Jiang Rao. Ano? Tumahimik ka. Sa pagitan niya at ni Wen Xing, wala namang koneksyon. Pero parang may kinalaman sila sa isa't isa. Baka naman. Nag-iisip lang ako ng labis. Mahal, alam mo, wala akong kinalaman sa kanya. Lene, Ay, mahal ko, halika, uwi na tayo, halika na. Yuyao, Yuyao, ay Yuyao. Hindi ka ba nahihiya sa pagiging sunod-sunuran mo? Jiang Yuyao, ang high society ay isang grupo. Sa pag-offend mo sa kanila ng ganito, paano na ako makikipag-collaborate sa kanila sa hinaharap? Pwede bang maging mas mature ka? Pero, nafe-feel ko lang talagang nalilitan ako. Sa tingin ko, wala kang pakialam sa akin. Ako. Mahal. Dahil masyado kitang inaalala, kaya ako nagmamadali. At agad-agad akong dumating. Mahirap ba ang ginawa mo, mahal? Ayos na rin yan. Nga pala, kumusta na ang progress ng research mo sa chip? Maayos naman, pero naubos na yung ilang milyon na hiniram ko sa'yo. Ako. Ay, huwag kang mag-alala diyan. Marami pang pribadong pera si Mama. Basta magsabi lang ako, tiyak nahihiram siya sa atin. Ang bait-bait mo talaga. Sa piling mo, pakiramdam ko. Malapit na talaga akong magtagumpay. Sisikapin ko talaga. Basta ako'y maging kilalang asawa ng isang big boss. Ano ba yang perang yan? Jiang Rao, hintayin mo lang. Tiyak na lulupigin kita. Pwede bang tumahimik ka? Ayaw mo bang malaman kung ano ang nangyari? Kagabi sa akin at kay Luke yun. Niyakap ka niya. Ano? Naiinggit ka? Kahit kumain ng dumplings, di ako gumagamit ng suka. Baliw. Wala ka lang masabi. Kwarto to, huwag mong hawakan ang kama ko gamit ang computer. Ay, alam ko. Huwag kang maingay. Ang trabaho ko ngayon. Malapit nang matapos. Hindi kaya ng pamilya namin na buhayin ka. Kailangan mo pang mag-translate ng thesis para sa iba. Mas mabuti ang umasa sa sarili kaysa sa lalaki. Ito ang pinakabagong
Scientific research sa chips mula sa ibang bansa. Habang maaga ako, nakakaalam ng industry trends. Nakakakuha rin ako ng kaunting panggastos. Mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Tapos na. Medyo inaantok na nga ako. Matutulog na ako. Huwag kalimutang patayin ang ilaw. Ganito na kalaki, di pa marunong magkumot. Binabati kita, MR Wen, sa matagumpay na paglutas sa X-chip technology. Sa murang edad, may ganitong achievement na si MR Wen. Walang hanggan ang kinabukasan. Narinig ko na kasama ng asawa mo na nalutas ang teknolohiyang ito. Pwede bang ibahagi ang proseso? Ulitin ko, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa asawa ko. Ang asawa ko ay isang simpleng may bahay lang. Ang pagtagumpay sa X-chip ay dahil sa aking sariling pagsisikap at likas na talino. Wensing yan ang lupit mo. Ipinamigay mo ako sa iba't ibang lalaki para lang sa iyong negosyo. Wensing yan. Jiang Rao. Anong ginagawa mo? Gabi na, hindi ka matulog. Ano nang sigaw-sigaw mo? Jiang Rao, ang tapang mo. Sa aking kama, ibang lalaki ang sinisigaw mo. Ako. Hindi ko. Kulang ba ako sa'yo kaya may iniisip ka pang iba? Baliw ka ba? Anong kinakalat mo? Napanaginipan ko lang yung sa party. Sinigawan ko lang siya. Ganun na ba yun? Sinaktan mo ako. Ano na problema kung sinaktan kita? Hayop ka, gago, umalis ka dito. Nababaliw na. Paano ko siya nagawa ng ganon? Pasensya na. Ako. Nawalan ako ng kontrol kanina. Hindi ko rin alam kung bakit. Nang marinig kong binanggit mo si Wensing yan, hindi ko na napigilan. Basta. Sige, sampal o parusa, tatanggapin ko. Huwag mo akong sundan. Nagtataka lang ako sa iyo at kay Wensing yan. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Kung wala naman talaga kayong relasyon, bakit sa panaginip mo, siya pa rin ang binabanggit mo? Asawa mo ako. May karapatan akong malaman ang totoo. Negosyo lang ang kasal natin. Hindi kita gusto, wala ka ring nararamdaman sa akin. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong hawakan. Huwag. Huwag. Ano nang gagawin mo? Kung mag-iingay ka pa, hindi ko alam ang susunod kong gagawin. Ang sakit, dahan-dahan lang. Ngayon ka lang nasaktan. Yung tapang mo kanina, saan na? Huwag mong isipin na mapapatawad kita sa ganito. Sasabihin ko sa'yo, sobra na yung ginawa mo kanina. Ako kasi naman. Kasi ano? Dahil gusto mo ako o dahil? Sa pagiging seloso ni MH. Huwag mong kalimutan, nagpapanggap lang tayo. Lumabas ka. Ayokong makita ka ngayon. Ito ba ang plano ng tao? Punong-puno ng pagkakamali. Binata, ang planong ito, ikaw ang nag-approve. Kahapon bago matapos ang trabaho. Kailangan mo pa bang ipaalala sa akin? Ay, masungit talaga, mukhang. Pinabayaan ng binibini. Bumalik ka rito. Binata, kung gusto mong pasayahin ang binibini, madali lang. Basta, Sinong nagsabing gusto kong pasayahin siya? noon, pinahanap mo sa akin ang ina ni Professor Truman. Natagpuan na. Nasa Jiangcheng Sanatorium, gusto mo bang? Samahan si Mrs. Bakit mo ako tinawag dito?
Natagpuan na ang ina ni Professor Drummond. Sigurado ka? Hindi ka sasama. Bago mamatay si Professor Truman, ang tanging paghihinayang niya ay hindi na nakita ang ina niya sa China. Kaya't hinahanap ko ang ina ng profesor. Pero paano niya nalaman? Nga pala binata, kaninang hapon, may schedule ka. Nasamahan si MS Lou sa follow-up check-up. Gusto mo bang mag-reschedule ng ibang oras para kay MS Lou? Mamamatay ka ba kung hindi ka magsasalita? Gusto lahat, lalaking manloloko. Hayaan mo si Ate Chen ang sumama sa kanya. Ngayon, may pamilya na ako. Saan ako kukuha ng oras? Inibitahan ko si Luke yun para sa check-up. Dahil tumawag si Ate Chen, nagkasakit ulit siya kagabi. Ang tatay niya ang nakatulong sa tatay ko. Hay! Bakit mo ipinapaliwanag sa akin iyon? Kami ay arranged marriage lang. Hindi ako makikialam kung sino ang gusto mo. Paano kung ikaw ang gusto ko? Yenny, kanina nagsiselos, ngayon malayo na. Ang hirap talagang pasayahin ng babae. Effie, alam ko na ang mga matatamis niyang salita. Puro salita lang, manloloko. Hay, isa nagbubulag-bulagan, isa hindi tapat sa salita. Nakakalito talaga. Sa wakas, may balita tungkol sa guro. Ngunit balita ng kamatayan. Napakalupit nito para kay Inang. Kahit papaano. Nalaman ng matanda na ang kanyang anak ay isang napakagaling na tao. Ito'y magbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Dumalaw ka ng madalas sa kanya. Salamat. Ano ng salamat? Asawa kita, ang mga problema mo ay problema ko rin. Hey Waken. Kapag naipadala na ang mga dokumento ni Guro sa bansa, ibibigay ko ito sa iyo. Huwag kang ganyan, huwag kang magpanggap. Jiang Rao, bato ba ang puso mo? Hiwaikin, 2 buhay na. Wala na akong lakas para magmahal. Kilala talaga ni Jiang Rao. Si Professor Drummond. Uwi na ako, sasabihin ko kay Tsingyan. Umalis ka. Hayop. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Hayop. Umalis ka. Sobrang satisfied si Boss Wang sa'yo. Tutuloy-tuloy na ang investment niya sa akin. Isang business na nga lang naman. Okay lang naman siguro kung isa pa. Hayop. Umalis ka. Jiang Rao. Jiang Rao, gising. May lagnat. Tara, umupo ka, inom ka ng gamot. Spoiled ka na. Akala ko kapag may sakit ako, walang mag-aalaga sa akin. Hindi tulad nung nakaraang buhay. Hindi, Jiang Rao. Kung ubo ka, sa labas ka na lang. Nasa gitna ako ng importanteng research Hoy! Bigyan mo ako ng tubig. Ang cute-cute, wala man lang common sense. Hindi ko alam kung bakit ako nanatili sa tabi niya noon.
Kapag tinititigan mo ko ng ganyan, naiisip ko. May iba kang balak sa akin. Huwag kang assuming. Nag-iisip lang ako. Nag-iisip ka habang nakatingin sa akin. Eh di may gusto ka sa akin. Kasi naman, gaya ko, napakagwapo at eleganteng lalaki. Mahirap di magkagusto kapag katabi mo ako matulog araw-araw. Alam mo bang kamukha mo ngayon? Ano? Parang isang pabukang pabo. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ay naku, huwag kang palaging manghihipo. Kung gusto mong magpakita, hanapin mo ang iyong lokayon. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mabait mo sa akin? Bakit mo ba binabanggit siya ng walang dahilan? Tamad na akong makipagtalo sa iyo. Malinis ang relasyon ko at ni Luke yun. Huwag kang palaging nagsasalita ng may pahiwatig. Naiinis ka ba? Pwede bang huwag mo akong sundan? Ako. Hindi ko sinasadya. May trabaho pa ako sa kumpanya, mauuna na ako. Hala! Ano ba yan? Hindi nga kita inaayawan, ikaw pa ang umalis. Ikaw pa ang nauna. Tiete. Ginoo, tumawag si MS Lu dito sa akin. Ginoo, tawag ni MS Lu. MS Lu. Hello. May bagong natutunan akong luto. Paborito mo. Gusto mo bang? Sumasahay ko ngayon. Busy ako pag may time na lang. Gaano na ba katagal siyang hindi dumadalaw sa akin? MS Lu. Gusto ng mga lalaki ng bago, subukan mo ng ibang paraan. O kaya naman, gayahin mo si Jiang Rao. Ano ba ang ibig mong sabihin? Shenma, ang gusto ni Hui King ay, ang aking lambing, pagiging mahinahon at maunawain. Ayaw kong maging katulad niya, kausapin ko siya. Hoy, MS Lu. Nagulat ako na inimbitahan mo ako, Gimalu. At raw, diretsahan na tayo. Bagamat ikaw ang asawa ni Hui King, alam mo sa sarili mo. Ang kasal ninyo ay isang transaksyon lamang. Ako ang tunay na minamahal ni Hui King. Kung talagang mahal ka niya, bakit hindi ka niya pakasalan? Sa halip ay pakakasalan niya ako na hindi niya kilala, Gimalu. Naisip mo na ba ang tanong na iyon? Dahil pinilit siya ng kanyang pamilya. Wala siyang magawa kundi gawin yon. Si Hui ay hindi napipilitan ng sinuman kaya hindi siya. Kasing gusto kanya sa iniisip mo. Ikaw, naghahasik ka ng away. Lu, mag-isip muna bago magsalita at kumilos. Kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya hahayaang dito sa kapehan na makipagtalo sa akin tungkol dito. Gets mo? Eh hindi ka rin naman niya mahal. Ano ang pagkakaiba mo sa akin? Hindi ba't kailangan mo ring mag-aksaya ng oras sa pamilya, Hi? Maging sa nakaraang buhay. Masingan, o sa buhay na ito na si Hiwaikin sila. Parang hindi naman talaga nagmahal sa akin. Ete, payuhan kita, umalis ka na kay Huiging. Tungkol naman, sa amin ni Huiging, kung magtatagal kami, hindi mo na yan problema. May paraan ako, para siya'y maging tapat sa akin. Look yun. Tumawag ka ng 120, may nag-collapse dito. Magaling. Yung binigay mong gamot, hindi ba makakasama sa kanya? Huwag kang mag-alala, yang gamot na yan, magdudulot lang ng hirap sa kanya. Hindi naman ikamamatay. Jiang Rao, kung malaman ni Hiweikin na ang paborito niya'y inapi, tingnan natin kung paano kanya pahirapan. Sa pag-develop ng AS chip, nakuha na namin ang mahalagang datos. Hindi ba't sinabi ko, bawal ang tumawag sa meeting? Paumanhin. Sa susunod na yugto, sana'y magsimula tayo sa Ginoo, sa'yo too. ganun din sa akin.
Excuse me, saglit lang, may tawag. Talaga namang double kara ang mga lalaking umiibig. Hospital. Huwayging, dumating ka na. Ayos ka lang. Wala ka bang nainom na kakaiba? Ayos lang ako. Ano bang mangyayari sa kanya? Huwayging, siya ang nagbigay sa akin ng gamot. Gusto niyang sirain ang pangalan ko. Hindi siya ganoong klaseng tao, dapat may hindi pagkakaunawaan. Huwayging, hindi ka naniniwala sa akin? Sasaktan ko ba ang sarili ko? O tulad ko, na mahina at palaging may sakit. Pabigat lang sa mundo. Pinapatay niya ako. Ang labo naman ng acting mo. Sa susunod, pagbibigay ng linya, pag-isipan mo muna. Ete, ano ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Payuhan kita, umalis ka na kay Huwayging. Jiang Rao, nagre-record ka pala ng patago. Kung hindi ako mag-iingat, baka isumbong mo pa ako. Pero salamat sa paalala mo. Pag-iisipan ko ang payo mo. Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Huway, hindi ganito, Huway. Aminado ako, nagsinungaling talaga ako. Gusto ko lang naman. Napansinin mo ako ng kaunti. Alam mo kung gaano ko kinasusuklaman ang panloloko, Lukeon. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Huway, mali ako. Huway. Jiang Rao, hintayin mo ako. Hindi mo man lang ako sinisisi, pinahiya mo ang iyong munting kasintahan. Nagsinungaling siya, wala ka namang ginawang mali. Ihatid mo ako sa bahay ng Wen, salamat. Super ba ang tingin mo sa akin? May problema ba? Kung ganon, magta-taxi na lang ako. Jiang Rao, linawin mo sa akin. Ano ibig sabihin ng pag-isipan mo ang mukha ni Lukeon? Aalis ka sa pamilya, Lu. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Ito ay pagitan. Ko at ni Jiang Yuyaw. Ako ang bahala. Kasabay nito, gagantihan ko para sa iyong munting kasintahan. Jiang Rao, ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Wala man lang nangyari sa kanya? Paano nangyari yon? Hindi kaya alam ni Huwaybin na binigyan ng droga si Lukeon? Jiang Rao, baliw ka ba? Jiang Yuyaw. Kung gusto mong makipag-away, sasamahan kita. Pero hindi na kailangan. Naidamay pa ang iba, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka. Tignan mo ito. Paano nangyari to? Inutusan ko na ang mga tao na putulin ang CCTV. Inaamin mo na. Paano nangyari to? Sinunod ko ng maayos ang mga hakbang na ginawa ko sa nakaraang buhay para kay Lukeon. Bakit may mali pa rin? Inaamin mo na. Paano nangyari to? Sinunod ko ng maayos ang mga hakbang na ginawa ko sa nakaraang buhay para kay Lukeon. Bakit may mali pa rin? Gumamit ka talaga ng paraan para makuha ang videong ito. Nakilala kita. Ginawa mo ang lahat ng masama. Ngayong nabuhay muli. Natural na magiging maingat ako at maghahanda ng maaga. Jiang Yuyaw, binabalaan kita. Kung susubukan mo pang gumawa ng kalokohan at makialam sa ibang tao, sisiguraduhin kong ang kahihinatnan mo ay walang pinakamasama, lalo lang itong lalala. Anak, anong nangyari? Kahapon ay maayos ka pa. Bakit bigla ka na lang nagkasakit? Nanay, okay lang ako. Anong okay lang? Sa tingin ko, sobrang pagod ka lang. Sa trabaho. At saka, yung asawa mo. Wala namang ambag, puro problema pa. Dapat noon pa. Si Jiang Rao na lang ang pinili mo. Anak, okay ka lang ba? Anak. Nanay. Agabi, nanaginip ako. Si Jiang Rao ang kinakasalan ko. Nanay, tama ka. Si Jiang Rao ang tunay kong asawa. Mahal, wag kang ganyan. Sino ka? Bakit ka nandito? Tulong. Mahal, tulungan mo ako. Pasok ka na. Ay, anak, ang galing ng plano mo.
Well, Xingyan, hindi ka karapat dapat maging lalaki, lalo ng asawa ko. Jiang Yuyao. Ikaw naman, ang nagpumilit magpakasal sa pamilya Wen. Bakit? Ngayon nagsisisi ka na? Hindi na ko karapat dapat maging asawa mo. Di ba? Huli na. Isang maliit na bagay lang to, kailangan bang ganyan? Ang anak ko, nasa peak ng career niya ngayon. Di mo ba kayang intindihin ang pressure niya? Huwag mo na siyang dagdagan ng problema. Mga demonyo. Lahat kayo sa pamilya niyo, demonyo. Yuyao. Huwag ka nang mag-alboroto. Sige na. Huwag mo akong pahirapan. Sinusumpa ko. Apag nagtagumpay na ako, dodoblehan ko ang pagmamahal sa'yo. Jiang Yuyao, hindi naman kayo nagkatuluyan ni Xingyan. Bakit di mo na lang ibigay kay Boss Wang para makakuha si Xingyan ng 70 milyong puhunan? Di ba, panalo lahat? Ibigay. Ano ba ang tingin niyo sa akin? Gamit lang para magkaanak? Kayong lahat, nakakadiri. Kung di ka papayag, papahiwalayin kita kay Xingyan. Malapit nang magtagumpay ang anak ko. Marami pang magandang bukas. Ngayon pa lang, ang daming babae. Naghihintay at gustong magpakasal sa kanya. Hindi pwede. Pinagpaguran ko ito ng matagal. Bakit ibang babae ang makikinabang? Sek. Kung hindi kayo nahihiya, bakit ako? Mula ngayon, dapat masigalang ninyo ako. Kung sino man ang magpakita ng kahit konting kawalang-galang sa akin, report ko kayo. Gagambalain ko ang pamilya when ninyo nang magpakailanman. Magre-report ka pa. Tama na. Huwag nang pag-usapan ito muli. Apos na ito. Ma, alis na tayo. Hayaan mo siyang magpalamig muna. Bakit? Bakit naging ganito? Maayos naman si Jiang Rao sa nakaraang buhay. Hindi naman naranasan ni Jiang Rao ang mga ito. Jiang Rao, siguradong dahil sa iyo. Ngayong araw, lahat ng dinanas ko, ibabalik ko sa iyo ng libu-libo. Hoy, tulungan mo ko. Ano ang gagawin ninyo? Ano? Ano sa palagay mo? Hulihin niyo ang babaeng to. Jiang Rao. Kung matagumpay akong magligtas sa kanya, siguradong magpapasalamat siya. Dapat ba akong sumugot? Hindi ko kaya. Dapat ko ba siyang iligtas? Jiang Yuyao, magkano ang binigay niya? 10 beses ang ibibigay ko. Marami akong pera. Pera at babae, pareho kong kukunin. Sino sa inyo ang maglalakas loob? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Nalobat ang phone ko. Buti na lang okay ka. Ginoong He, buti na lang dumating ka. Ako na ang magbibitbit ng bag mo. Anong ginagawa mo rito? Ako. Dadaan lang. Nakita kitang medyo delikado. Kaya, tumulong na lang. Ikaw at si Jiang Yuyao magkasing kama. Magkasing ugali. Kamakailan ko lang nalaman ang tunay niyang ugali. Hindi niya talaga ako mahal. Rao-rao, gusto lang niyang kunin ang lahat ng sayo. Rao-rao, kahit wala tayong masyadong pagkakaugnayan. Hindi ko naisip na saktan ka. Ang tao ko, hindi mo kailangang mag-alala. Hay, ibaba mo ako. Wala namang sugat ang paa ko. Tumahimik ka.
Wala ka bang balak magpaliwanag? Tungkol sa relasyon mo at ni Wen Xingyan? Paano ko to ipapaliwanag? Sasabihin ko ba sa kanya na mag-asawa kami ni Wensingan sa nakaraang buhay? Magsalita ka, Jiang Rao. Ay, hindi ko maipaliwanag. At saka, kahit magpaliwanag ako, hindi ka rin maniniwala. Basta, wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Kapag nagpaliwanag ka, maniniwala ako. Hay, ang komplikado nito. Nakakaloko. Gusto mo talagang malaman lahat. Sigurado ako, malinis ang relasyon namin. Jiang Rao, makinig kang mabuti. Asawa kita. Ako ang bahala sa'yo. Sa hinaharap, lumayo ka sa kanya. Bakit? Natatakot ka bang maagaw ako? Ayokong may lalaking lumalapit sa'yo. Lalo na ang sinumang mananakit sa'yo. Mas magaling ako sa kanila ng libo-libong beses. Huwag mo akong lolokohin. Alaynan. Depende sa'yo yan. Hay, sa tingin ko, ayusin mo muna ang mga problema mo sa iba bago ka magpakita ng katapatan sa akin. Ano yon? Wei King, miss na miss kita. Pwede ba tayong magkita? May napaka-importante talaga akong sasabihin sa'yo. Ano? Tumakas si Jiang Rao. Walang kwenta. Jiang Yuyao, nababaliw ka na ba? Kapatid mo yon. Sinusubukan mo pa siyang saktan? Wen Xingyan, huwag kang magpanggap na mabait dito. Kapag isiniwalat ko ang mga maruming bagay na ginawa ng pamilya mo, tingnan natin kung sino ang pagtutuunan ng sisi. Sige, kung ayaw mo sa pamilyang ito, maghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Anong karapatan mo para humingi ng hiwalayan? Malapit ka nang magtagumpay at iwan mo na ako? Para mag-isa ka sa kayamanan? Yung mga pinaghirapan ko sa mga nakaraang taon. Ano na yon? Pinaghirapan? Hay, Jiang Yuyao. May mukha ka pa bang magsabi niyan? Tamad ka, umaasa sa magulang, at laging may kaaway. Dapat ka bang magsabi ng pinaghirapan? Gago ka. Noong gumagamit ka ng pera ko, bakit hindi mo sabihin tamad ako at umaasa sa magulang? Ngayon, wala ka ng karapatang punahin ako. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako, pero ang totoo, gusto mo lang kunin. Lahat ng kay Jiang Rao. Nakakatawa, ikaw na isang hamak na babae, hindi mo kayang pantayan. Kahit isang daliri niya. Wen Xingyan, nababaliw ka na ba? Wen Xingyan, nababaliw ka na ba? Huwag mong isipin na. May gusto sa'yo si Jiang Rao. Gising na. Ano ba yan? Bakit gulo-gulo rito? Ma, tinakot ako ni Wen Xingyan. Hindi pa niya akong makipaghiwalay. Gusto ko nang makipaghiwalay. Ano ngayon? Ma, napag-isipan ko na, ang kasunduang ito ay dapat sa amin niya talaga. Naku anak, dapat matagal mo nang ginawa yan. Sinusuportahan kita. Paano mo nagawang pabayaan ang anak mong maging kabit? Anak ka rin ng kabit, pero hindi naman kita. Nakikitang nahihiya. At saka, ang anak ko, ginagawa lang niya ang paraan para maging masaya. Anong pakialam mo? Sek, hiwalayan lang yan. Hiwalayan na. Worst case, dalhin ko ang anak ni Boss Wang at maging MRS Wang na lang ako. At bawiin ko ang 1 milyon na ibinigay niya sa inyo. Anong ibig mong sabihin? Ano? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin noong nakaraan? Ang pinakahihintay na lalaking anak ni Boss Wang, baka ngayon. Nasa tiyan ko na. Anak, antay muna tayo sa hiwalayan. Paano kung buntis nga siya? Basta makapanganak ng lalaki ang malas na to. Mag-i-invest pa ng 1 bilyon si Boss Wang. Pero ma, hindi ko na talaga siya matiis kahit isang araw. Naku anak, isipin mo muna ang mas malaking plano. Ikaw, mag-isip ka ng paraan para makuha si Jiang Rao at ang pera niya. Pagkatapos, ayos na ang problema natin sa pera. Pagkapanganak niya ng lalaki, palisin na lang natin siya para malampasan natin ang problema. Pero ma, hindi madaling lokohin si Jiang Rao. At saka, maganda ang samahan niya ni Huei Qin ngayon. Naku anak, may lukyo naman sa pagitan nila. Pagdating ng panahon, ikaw, sulsulan mo siya ulit. Sulsulan mo siya. Tara na. Ang pamilya Wen ang nagpahirap sa akin. Paano ko kayo palalampasin? Madali lang kayong palampasin, Jiang Rao. Wen Xingyan. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas sa akin. Hehuaikin, gago ka. Kapag nakita mo ang childhood sweetheart mo, nawawala ka na. Ilang oras na ba? Hindi ka man lang tumawag.
Hiwaikin, kailan ka uwi? Jiang Xu. Ete, hiwalay na ako. Samahan mo ako. Tara, tagay. Walang kwenta ang mga lalaki. Bukas, maghihiwalay na kami. Hiwalay din ako. Lahat tayo, hiwalay. Hiwalay, hiwalay. Nasaan ang alak? Bilisan mo. Magker lang ako, babalik agad. Samahan kita. Samahan. Hindi kita masamahan. Ang lokasyon ni Jiang Yao. Bakit nandito? Jiang Rao. Wei King, uminom ka ng gatas. Ano ang sasabihin mo? Uminom muna ng gatas. Kung wala, aalis na ako. Wei King, gusto ko lang mag-sincere na mag-apologize sa iyo. Naasikaso ko na ang papeles mo para abroad. Magpagamot ka na lang sa ibang bansa, si Ate Chen ay sasama sa'yo. Wei King, ganoon ba talaga kasakit ang puso mo? Wala man lang pagkakataon na magbago ako. Balak mo bang mawala ako ng tuluyan? Sa paningin mo, Luka yun, inaalagaan kita. Dahil lang sa utang na loob sa tatay mo, wala akong ganong nararamdaman. Ang pagpunta sa abroad, ayos na. hindi impossible. Ano? Pupunta na ako. Ah, sino ka? Umalis ka, gago. Umalis? May nag-utos sa akin na pag-initan ka. Sumunod ka, mas mababawasan ang hirap mo. Umalis ka. Umalis ka, gago. Tulong. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Hinay ka lang, babalikan kita. Jiang Rao, enjoyin mo. Kapag nalugmok ka na, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Tulong. Tulong. Huwag kang sumigaw, ako ito. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat kasama mo si Jiang Rao? Huwag mo nang banggitin yon. Malapit nang matapos ang plano ko. Pero biglang, may sumulpot na isang despeyadong tao. Ihuwakin. Impossible. Hindi ba dapat nasa bahay ni Luke yun siya? Naku, nakalimutan kong i-disable ang GS tracking ko kay Wensing yan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tumawag na ng pulis yung lalaking yon. Paano kung mahuli ako? Walang kwenta. Walang kwenta. Niloloko ka lang niya. Kung talagang gusto kanyang hulihin, hindi kanya hahayaang makarating dito. Walang silbi, puro pahirap pa ang dala. Lagi na lang ako ang sinisisi. Ikaw, malinis na malinis ang kamay mo. Nakulong tayo dito ngayon. Anong plano mo? Puno ako ng galit ngayon. Wala akong mapagbuntungan. Rao-Rao, alam kong nahihirapan ka. Matutulungan kita. Bitawan mo ako. Hayop ka. Walang hiya. Rao-Rao, huwag kang umalis. Nagkamali ako.
Gusto ko lang tumulong. Bitawan mo ako. Rao-rao, huwag kang magpanik. Raw. Saan mo siya hinawakan? Yung Master He, ako ang nagligtas kay Rao-rao. Nagkakamali ka. Subukan mong hawakan siya ulit. Ginoo, na droga ang binibini. Hintayin mo, kukuha ako ng gamot. Paano kung sabihin ko sa'yo na minsan namatay na ako? Bago ako mamatay. Ako ang asawa ni Wen Xingyan sa loob ng 3 taon. Naniniwala ka ba? Sinabi ko na, kung magpapaliwanag ka, maniniwala ako. Pero panaginip lang pala ang lahat yon. Isang bangungot. Ayokong manatili sa bangungot na iyon. Gusto kong magsimula ng bagong buhay kasama ka. Jiang Rao, pag-isipan mong mabuti. Ayokong magsisi ka balang araw. Aray, Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Nagloko ka pala habang may asawa ka. Paano nagkaroon ng tulad mong salot ang aming pamilyang Jiang? hindi naman buong kasalanan ni Yuyao ito. Pinagtatanggol mo pa siya? Ikaw ang nagpalaki sa anak mong yan. Kung hindi mo siya pinabayaan ng ganoon, hindi siya magkakaroon ng masamang balak. Masaya naman ang mag-asawang Rao-rao. Maayos ang buhay. Ang ganda-ganda ng sitwasyon, ikaw pa ang makikialam. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Sinira mo ang sarili mo, di ba? Sumpein. Kung ang napangasawa ko noon ay hindi si Wen Xingyan, kundi si He Huiqin, ngayon ang sinisisi mo ay si Jiang Rao, hindi ako. Puro interest lang ang nasa isip mo. Ginawa mo lang kaming kasamapan para sa pakikipagpalitan ng interest. Sinong mas malaki ang ambag sa'yo, siya ang paborito mo. Naging tunay ka bang nagmalasakit sa amin? Walang utang na loob. Pinaghirapan kitang palakihin. Pero ganyan ka magpasalamat? Magpasalamat? Bakit ako dapat magpasalamat? Kung hindi dahil sa'yo, na nangaliwa sa nanay ko. Hindi sana ako lumaki bilang anak sa labas. Palaging mababa ang tingin sa sarili. Raw, paano mo nasabi yan? Sa tatay mo? Para lang sa ikabubuti mo yon. At ikaw? Sabi mo mahal mo ako, pera lang naman ang binibigay mo. Dumalaw ka ba sa pamilya when kahit minsan? Alam mo ba, kung anong klaseng buhay ang dinanas ko doon? Kung ang niligawan mo noon ay ang tatay ni He Huiqin, hindi kaya sana tayo naghirap ng ganito? Nababaliw ka na. Puro sarili niyong interes ang iniisip niyo. Wala kayong tunay na pakialam sa akin. Gusto kong magsumikap para sa sarili kong kinabukasan. Mali ba yon? Anong karapatan niyong husgahan ako? Bastos. Umalis ka. Lumabas ka sa bahay na to. Para akong di nagkaanak sa'yo. Sage, alis ako. Alis na ako. Akala mo gusto ko sa bahay na to? Ang ibinigay niyo sa akin ay kahihiyan at paghihirap. Matagal na akong ayaw. Magtiis sa lahat ng ito. Raw. Siya ngayon, ang pangalawang anak ng pamilya Jiang. Kagabi, nagkalat sa Haitian Feast at naging live sa buong internet. Sabi nga, nagtaksil pa sa asawa. Walang hiya. Paano pa siya nakakapagpakita sa publiko? Ang nagkalat sa Haitian Feast ay si Jiang Rao. Lumabas na sa balita, bulag kayo, ni hindi nyo pa nakilala. Ay, ang lakas ng loob mo. Nagpaliwanag na si Jihi. Photoshopped lang yung balita. Magkasama sila ng asawa niya buong gabi. Magdahan-dahan ka sa pagsisinungaling. Totoo yan. Maamin na akong nakilalang katulad mo. Nainggit sa ate na mas maganda ang napangasawa. Kaya gumagawa ng masasamang paan. Mga sinungaling kayo. Huwag nyo nang kunan yan. Huwag nyo nang kunan. Huwag. Maniniwala ba kayo? Papatayin ko kayo. Aray, ano yan? Gusto mong manapa? At panoorin natin. Si Jiang Yuyao. Di lang bastos, nananapak pa ngayon. Bakit ganito ang trato sa akin? Wala akong kasalanan. Si Jiang Rao ang may sala. Kayo. Umalis kayo. Lahat kayo, umalis. Jiang Yuyao.
Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Nakakadiri ka talaga. Pwede mong dipirmahan ang kasulatan sa paghihiwalay. Kung ganun, sa korte na lang tayo magkita. Kahit 1 minuto, di na kita kayang tingnan. Mukha mong yan, nakakasuka. Wen Xingyan, akala mo ba? Mabuti kang tao. Kahit hiwalayan kita. Di mo rin makakasama si Jiang Rao. Tulad mong sakim, taksil, at walang kwentang tao. Walang nagmamahal sa'yo. Katulad mo ako. Isang putik na di na may tatama. Dapat lang sa dilim ka mamuhay. Haha, Wen Xingyan. Alam mo ang ginagawa kasama ni Huwei Qing ngayon. Tiyak pinagtatawanan kanila. Pinagtatawanan kanilang Bao. Sinong Bao? Sabihin mo ulit. Sabihin mo. Jiang Yuyao, binalaan na kita. Kung tahimik ka lang sa bahay at mag-anak, magiging mabuti ako sa'yo. Naiintindihan mo? Pero ikaw, bakit ka pa kumikilos ng ganyan? Ngayon, nadamay pa ako. Kung di ka pa rin magbabago, ipaparamdam ko sa'yo kung ano ang kawalan ng pag-asa. Walang kwenta. Di mo makukuha si Jiang Rao. Kaya sakin ka naghahanap ng atensyon. Kawawa ka naman. Papatayin kita. Ano yan? Di mo ako mapalampas? Malungkot ako pag di ka kasama sa biyahe. Pero bago mo ako napangasawa, maayos naman ang buhay mo. Di ba? Jiang Rao, nakakainis ka talaga. Sige na, mahal, huwag ka nang mag-arte. Pupunta ako. Sa laboratorio ng kumpanya. Di ako pwedeng mahuli. 10:00 ang flight mo, di ba? Magpahinga ka muna. Baka wala kang gana sa meeting. Pahatid ka ni Limu. Mag-ingat ka sa daan. Pagdating mo, tawagan mo ako. CJ, bye. Jiang Rao, kaya naging ganito ka ngayon. Salamat sa'yo. Ang kamatayan ay napakadali para sa'yo. Gusto kong maranasan mo ang hirap na tulad ko. Jiang Rao. Mahal, Bitawan mo ko, Jiang Rao, gago ka. Hindi kita palalampasin. Asawa ko ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Bilyonaryo. Sino ang may lakas ng loob na bastusin ako? Jiang Rao. Hahaha. mahal, nasaktan ka ba? Bakit ka nandito? Hindi ba't? Sinundan ng mga tauhan ko si Jiang Yuyao. Nang dumating ako sa opisina, natakot ako na may mangyari sa'yo. Okay lang ako. Pero sa tingin ko, baka siya ay baliw na. Huwag kang mag-alala. Kahit mabaliw siya, dapat siyang magbayad sa batas at magsisi habang buhay. Nakita na ang asawa ng CE, hindi pa lumuhod. Ikaw ang sinasabi ko. Masamang babae ka. Inagaw mo ang lahat ng akin. Lumuhod ka. Lumuhod. Parang kilala kita. Sino ka ba? Nagkita na ba tayo? Anong masarap na dala mo? Jiang Yuyao. Jiang Rao. Ikaw si Jiang Rao. Nandito ka pa? Bakit ka nandito? Nandito ka para pagtawanan ako. Bakit hindi ako pupunta? Jiang Yuyao. Itatanong ko sa'yo, maging sa nakaraang buhay o sa kasalukuyan. Hindi ako kailanman gumawa ng anumang masama sa'yo. Ikaw ang laging naliligaw sa inggit at maling akala. At patuloy na naninikip. Hahaha. Dapat naisip ko na to mula nang magpalit tayo ng ikakasal. Dapat naisip ko na bumalik ka rin. Tama.
Naiinggit ako sa'yo. Bakit ipinanganak kang mayaman at mataas ang estado? Samantalang ako ay isang anak sa labas na kinamumuhian. Inagaw mo ang lahat ng akin, ang buhay ko, ang pag-ibig. Ikaw ang pinakamasamang babae sa mundo. Bakit? Bakit, sa muling pagkakataon, maswerte ka pa rin kaysa sa akin? Jayang Yueyao, naisip mo na ba na ang magandang buhay ay nasa sariling mga kamay? Mabuti ang buhay ko, hindi dahil na pangasawa ko. Ang isang partikular na tao kaya ako naging masaya. Dahil kung magsisikap ako, kahit sino ang mapangasawa ko, magiging masaya rin siya. Ayokong makinig, tumigil ka na. Ikaw ang pinakamasamang babae sa mundo. Kapag namatay ka na lang, may babalik ko ang lahat ng dapat sa akin. Ngayon ay malaking araw para sa paglulunsad ng chip ng He-Group. Makukuha ba namin ang ilang detalye tungkol sa X-chip na ito? Jihi, ano ang mga pakinabang nito? Tungkol dyan sa press conference. Ipapaliwanag ito ng detalyado ni Professor Jiang. Maghintay lang kayo. Jihe, nabalitaan naming buntis na ang asawa mo ng 3 buwan. Para sa iyong unang anak na darating. Mayroon ka bang espesyal na mensahe para sa kanya? Sobrang excited ako sa pagdating ng munting buhay na ito. Siya ang bunga ng aming pagmamahalan. At ang kinabukasan ng aming pamilya. Nais kong siya ay lumaking malusog at masaya. Tulad ng kanyang ina na nagsusumikap sa sariling paraan. Puro kami ang kanyang mama.